Isipin mo yung CEO ng pinakamalaking kumpanya dito sa bansa natin. Isipin mo siyang pumapasok sa lobby ng building nila, nakamamahaling suit. Okay. Na-imagine ko na. Tapos, bigla na lang siyang kukuha ng map, tapos magsisimulang maglinis ng mga banyo ng opisina. Wow. 'Di ba? Siguro iisipin mo nasisiraan na yata ng ba ito o kaya nagpapapansin lang para sa isang viral video. Kasi sa isip natin, kapag may kapangyarihan ka, paakyat yan eh. Oh, palayo sa mga gawaing ganyan. Palayo sa paglilinis at paupo doon sa kwarto kung saan ikaw na ang pinagsisilbihan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na nakikinig na yon, na sa isang partikular na pananaw, yung paghawak sa map na iyon, angkay sa isang tunay na kwalifikasyon para makaupo ka sa pinakamataas na posisyon. Grabe, isang napakagandang imahin yan para buksan ang usapan natin ngayon. Dahil iyan mismong kaisipan na yan ang babasagin natin. Eksakto. Kasi ngayong araw, magkakaroon tayo ng isang malalimang pagsusuri o deep dive sa isang napakayamang dokumento. Ang title nito ay 008 Submission and Authority in the Kingdom, PDF. Nakakaintriga yung title pa lang, no? Sobra. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon, ikaw na marahil ay nagbabalak magtayo ng sarili mong negosyo o baka umaasang mapromote bilang team leader o simpleng iniiwasan lang yung information overload mula sa mga internet gurus. Yung mga nagtuturo kung paano daw maging maimpluwensya. Tama, yung mga ganon. Ang usapang ito ay sadyang idisenyo para sa iyo. Ang misyon natin ay kalikalin yung isang lihim na landas patungo sa tunay na impluwensya. Na madalas, sumasalungat sa nakasanayan ng mundo, di ba? Oo nga eh. Kaya sasagutin natin ang isang matinding balintuna. Bakit ang tunay na kapangyarihan at otoridad ay nagsisimula sa mapagpakumbabang pagpapasakop? Alam mo, kung papansinin natin, ang mismong salitang pagpapasakop o submission parang nagdudulot agad ng pagkailang sa modernong kultura natin. Oo, parang may gaspang sa pandinig eh. Kasi sa panahon ngayon, ang pinakamataas na uri ng tagumpay ay yung tinatawag na otonomiya. Yung kakayahang tumayo sa sariling mga paa, maging sarili mong boss, tapos wala kang sinasagot na kahit sino. 'Di ba? Gusto natin independent tayo lagi. Eksakto. Ang kaisipan ng mundo ay nakaangkla sa kontrol at pangingibabaw. Kaya kapag narinig mo yung salitang pagpapasakop, ang automatic na salin nito sa utak natin ay pagiging mahina o parang pagsuko ng sarili mong pagkatao. Oo, para bang sinasabi mong wala akong sariling pag-iisip kaya susunod na lang ako. Okay, himayin natin ito. Kasi dito nagiging radikal yung dokumentong hawak natin. Sige, paano niya binabasag yan? Ipinapaliwanag dito batay sa Kingdom Framework o pananaw ng kaharian ng Diyos na ang otoridad ay hindi mo pagbaari. Sabi nga, doon sa nire-reference na Roma 13.1, ang lahat ng otoridad ay nagmumula sa Diyos. So hindi siya sa'yo galing. Tama. Ibig sabihin, ang mga leader ay hindi nagmamay-ari ng otoridad. Sila ay mga steward o katiwala lang. Kumbaga para mas madaling ma-visualize ng tagapakinig natin, naiisip ko na yung otoridad hindi siya titulo ng lupa na nakapangalan sa'yo. So ano siya? Mas katulad siya ng isang driver's license o lisensya sa pagmamaneho. Oh, magandang tuntungan yan. At kapag sinabi nating lisensya sa pagmamaneho, ano ba talaga ang ibig sabihin yan sa konteksto ng otoridad? Kasi kapag binigyan ka ng lisensya, hindi naman ibig sabihin na pag-aari mo na yung buong kalsada, di ba? Oo nga naman. At lalong hindi yan lisensya para sagasaan mo yung ibang mga sasakyan o baguhin mo yung batas trapiko dahil ang trip mo. Isa tong pribilehiyong ipinagkatiwala sa'yo na may kakabit na napakabigat na responsibilidad. Na kailangan mong alagaan yung mga sakay mo. Tumpak, ang pangunahing layunin mo bilang driver ay dalhin yung mga pasahero mo kumakatawan sa mga taong pinamumunuan mo ng ligtas. Kung gagamitin mo yung lisensya para magyabang o ilagay sa panganibang iba, babawiin yan ng mas mataas na otoridad na nagbigay sa'yo. Ang nakamamangha rito ay kung paano binabago ng pananaw na yan yung mismong definisyon natin ng pagpapasakop. Paano mo nasabi? Dahil kung ang otoridad simpleng pagiging driver na may pananagutan, yung pagpapasakop naman hindi nangangahulugan nagiging bulag o pipikang pasahero. Sa sanggunian natin, tinatawag itong relational trust.
Tiwala na nakabatay sa relasyon? Tama. Ipinapaliwanag sa teksto, kumuha sila ng konteksto mula sa Hebreo 13.17 na yung mga leader nagbabantay sa mga kaluluwa ng pinamumunuan nila at mananagot sila ng direkta sa Diyos. Ang bigat nun para sa leader? Kaya bakit nagiging proteksyon ang pagsunod para sa tagasunod? Dahil kinikilala mo na yung taong nasa manibela ay may hawak ng mas mabigat na pasanim. Ang pagsunod mo ay lumilikha ng ligtas na kapaligiran kung saan pwede kang lumago. Kasi alam mo, mananagot ang leader mo kung ilalagay ka niya sa panganib. Teka, ibig sabihin ba nito, nawawala yung takot mo sa pagpapasakop kapag nakikita mong yung leader mo ay nagpapasakop din sa isang mas mataas na pamantayan? Eksakto. Hindi pala ito one-way street. Wow! Ngayon, kung ang otoridad ay isang sagradong pangangasiwa na parang pagmamaneho ng bus na puno ng pasahero, paano mo ba natututunang magmaneho sa ganitong framework? Hindi ka pwedeng bumasa lang ng manual, di ba? Yun nga eh. Hindi pwedeng nag-aral ka lang tapos biglang magaling ka na. Dito na papasok yung tanong natin. Paano ba talaga natin pinaghahandaan ng pamumuno? Ang sagot ng dokumento natin dyan ay yung lihim na sangkap, yung pagiging alagad at mentorship. May isang line doon na napakalakas eh. Leadership is caught, not just taught. Nakakahawa kumbaga. Oo, nakukuha ito sa pagmamasid at karanasan, hindi lang sa pag-upo sa loob ng seminar room. Kung titingnan natin yung mga halimbawa sa kasaysayan ng Biblia na nandito sa teksto, hindi ito nangyari ng mabilisan. Kunin nating halimbawa sina Moises at Joshua. Oo, nabasa ko yan eh. At madalas kapag pinag-uusapan si Joshua, ang naisip agad natin ay yung sikat na general na nagpapabagsak sa mga pader ng Jericho. Totoo yan. Pero bago mangyari iyon, ano muna yung proseso niya? Hindi naman siya gumising isang araw tapos idikyarang, "Oh, ako na ang susunod na CEO ng bansang ito." Oo nga, hindi ganun kadali. Naging assistant muna siya o alagad ni Moises sa napakahabang panahon. At anong nakita niya dun? Hindi lang niya nakita yung paghati ng dagat eh. Nakita niya kung paano harapin ni Moises yung matitinding krisis. Yung mga araw na nagrereklamo na yung mga tao. Tama. Nakita niya kung paano naging kalmado si Moises kahit nagre-rebelde na sila. Nakita niya kung paano umiyak at manalig si Moises sa loob ng tent of meeting. Ang pagkatuto ni Joshua ay dahil nasa tabi siya ng kanyang mentor. Na-absorb niya yung mismong bigat ng responsibilidad. Dito talaga nagiging sobrang kawili-wili yung usapan eh. Kasi kung ilalagay ko yung sarili ko sa sapatos ng isang modernong professional na nakikinig sa atin ngayon, may malaking friction dito. Papanong friksyon? Kasi nabubuhay tayo sa instant na panahon, di ba? Pwede kang kumuha ng leadership crash course online ngayon, tapos bukas tatawagin mo na yung sarili mong life coach. Oo nga, ang daming ganyan ngayon. Pwede kang magtayo ng startup, tapos lalagay mo agad sa LinkedIn mo na ikaw ay founder at CEO. Sa totoo lang, hindi ba't parang napakabagal, nakakainip at baka nga career suicide pa yung ganitong proseso? Yung maghintay at magsha-shadow ka sa mentor ng maraming taon. Valid yung tanong na yan. Pero bakit kailangan? Dahil ang kalidad at tibay ng iyong pamumuno direktang sumasalamin sa tagal at lalim ng paghahanda mo. So hindi pwedeng madaliin. Ipinapaliwanag sa teksto na ang pamumuno na walang pundasyon ng pagpapasakop marupok. Isipin mo ito, kapag binigyan mo ng malaking kapangyarihan ng isang taong hindi pa nahuhubog yung karakter. Ano mangyayari? Yung kapangyarihan magiging magnifying glass yan eh. Palalakihin yan lahat ng insecurities, ego at depekto ng tao. Hanggang sa bumagsak siya sa bigat nito, tapos madadamay pa lahat ng nasa paligid niya. Grabe, kaya yung paghintay at paglilingkod pala sa mentor ay hindi isang pag-aaksayan ng oras. Ito pala yung mismong pandayan. Eksakto. Binanggit din sa dokumento yung kwento ni na Elias at Eliseo. Si Eliseo nakuha niya yung double portion o doblang bahagi ng espiritual na mana. Paano niya nakuha yun? Napakahalagang maunawaan yan. Hindi yan parang loteriya na bigla na lang niya napanalunan. Bunga yan nung walang kapagpagod na paglilingkod niya bago pa man siya bigyan ng titulo. May track record muna. Oo, nandyan din yung relasyon ni na Pablo at Timoteo. Naglalarawan ito ng spiritual fatherhood. Ibinahagi ni Pablo kay Timoteo hindi lang yung doktrina, kundi yung mismong buhay niya.
Hinuhubog ka sa mga panahon wala sa'yo a spotlight. Para kapag itinutok na sa'yo ang ilaw, hindi ka masunog. Tumpak. Nakakamanga kung paano tayo napapaniwala ng lipunan na kailangan nating madaliin lahat, no? Ngayon, para lalong patunayan ng sanggunian nila na ang pundasyon ng otoridad ay hindi pag-angat kundi pagbaba. Dito napapasok yung ultimate example. Oo, itinuon nila yung pansin sa pinakamataas na pamumuno, yung servant leadership o pamumuno sa pamamagitan ng paglilingkod. At dito bumabalik yung halimbawa natin sa umpisa, yung CEO na naglilinis ng banyo. Yung nakakagulat na konsepto na yun. Nakasaad sa Mateo 20.26 na ang sinumang nagnanais maging dakila ay dapat maging lingkod. Pero ang pinakamalakas na imahe nito doon sa teksto ay yung paghugas ni Jesus ng mga paa ng kanyang mga disipulo. Galing ito sa aklat ng Juan, Kabanata 13. Alam mo, para lubos nating ma-appreciate yung bigat niyang esena ngayon, kailangan nating ilagay yung sarili natin sa panahon nila noon, sa 1st century. Oo, iba yung setting eh. Kasi yung mga kalsada nila noon, maalikabok, maputik, puno ng dumi ng mga hayop, tapos nakasandalyas lang sila. Kaya kapag may bisitang dumating sa bahay, yung paghuhugas ng paa ay ang pinakamababang uri ng trabaho. Literal na madumi? Sobra. At naka-assign lang yan sa pinakamababang alipin sa bahay. Hindi yung ginagawa ng may-ari ng bahay at mas lalong hindi ng isang guro. Kaya nung inalis ni Jesus yung panlabas na damit niya, tapos kumuha ng tuwalya at palanggana, tapos lumuhod sa harap ng mga estudyante niya, pilit kong ini-imagine yung reaksyon nila eh. Siguro tulala sila lahat. Malamang nanganganga sila sa gulat. Binasag nito ng tuluyan yung social matrix nila kung ano ba dapat ang itsura ng leader. Pero eto kaya ano pa ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa atin ngayon? Kapag nakita natin halimbawa ang isang politiko o boss na gumagawa ng ganyan sa harap ng kamera, ang una nating iisipin PR stunt yan. Ay, nagpapabango lang ng pangalan yan para mag-viral. Ganyan tayo mag-isip eh. 'Di ba? Kaya bakit naiiba yung ginawa ni Jesus at bakit iginigiit ng dokumento na ito ang mismong puso ng tunay na pamumuno? Ito ay nagbubukas ng isang mahalagang katanungan. Kasi yung ginawa niya, hindi iyon taktika para makuha ang simpatiya ng tao. Ano siya? Teolohiya ito sa aksyon. Ipinapakita dito na ang tunay na lakas ay nakaugat sa mapagsakripisyong pag-ibig. Kapag ang kapangyarihan sa mundo ginagamit para manakot? Yung pipilitin kang sumunod. Oo. Pero sa kingdom framework, yung kapangyarihan ginagamit para maglingkod at makangat ng iba. Ang pagpapakumbaba dito ay hindi kabaliktaran ng otoridad. Ito yung sementong nagpapanatili dito. Pundasyon pala siya. Pag nakita mo yung leader mo na handang gawin yung pinakamababang trabaho para sa ikabubuti mo, nagkakaroon ng organic na katapatan. Susunod ka hindi dahil takot kang matanggal, susunod ka kasi buo ang tiwala mo sa motibo niya. Napakalalim niyan. Ang pagpapakumbaba pala hindi pampapogi, kundi mismong source code ng tiwala. Eksakto. Pero teka lang kailangan nating maglagay ng matinding pushback dito Sige, ano yun? Kasi hindi naman tayo nabubuhay sa perfect world. Paano kung yung tao na nasa itaas mo, yung boss mo o mentor mo, ay nakakamali ng malala? Totoo, nangyayari yan. O paano kung nagiging toxic na siya? Inaabuso niya yung posisyon niya. Ibig ba sabihin nung pagpapasakop na tinutukoy dito, tatahimik ka na lang sa isang tabi? Magandang punto. Kasi kung yung driver natin kanina sa analohiya, nag-decide na ibangga yung bus sa bangin, kailangan ko bang manatiling nakaupo dahil nagpapasakop ako? Napakahalagang linawin yan. Dahil dyan, madalas nagkakaroon ng pang-aabuso. At alam mo, hindi umiwasang sanggunian natin sa isyong yan. Paano nila sinagot? Sa ilalim ng paksa ng malusog na pagtatalo o healthy conflict, ididihin dito na ang pagpapasakop ay hindi kailanman bulag na pagsunod. May malinaw na hangganan. So may limit. Oo, kapag ang autoridad ng tao ay direktang sumalungat na sa katotohanan ng Diyos, tinatawag ang mga taong namanindigan. Binanggit pa nga yung Gawa 5:29 Buong tapang na sinabi ng mga apostol, dapat kaming sumunod sa Diyos sa halip na sa mga tao. Ibig sabihin, mas mataas palagi ang katapatan sa katotohanan kesa sa tao. Tumpak! Nangangahulugan iyon na may moral obligation tayong magsalita kapag may mali.
At naisip ko, parang ganito yan, sa loob ng cockpit ng eroplano. O paano yan? Sa kasaysayan ng aviation, may mga time dati na bumabagsak yung eroplano kasi nakita na nung co-pilot na mali yung basa ng kapitan. Tapos hindi siya nagsasalita? Oo, dahil sa sobrang taas ng pagtingin niya sa rango, naging takot siyang magsalita. Kaya nag-imbento sila ng tinatawag na Crew Resource Management or CRM. Dito, kapag nakita ng co-pilot na papunta sila sa panganib, tungkulin niyang komprontahin yung kapitan. Nire-require na talaga silang mag-speak up? Oo, nirerespeto niya yung rango, alam niyang kapitan yun. Pero pareho silang nagpapasakop sa mas mataas na layunin, yung kaligtasan ng mga pasahero. Ang ganda niyan. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, eksaktong ganyan ang mekanismo sa teksto natin. Kung ibabalik natin sa Biblia, di ba ganyan ang nangyari noong kinonfrontan ng propetang si Nathan si Haring David? Oo nga, hari si David eh. Pwede siyang ipapatay ni David anytime. Pero, nung nagkasala si David, hindi umurong si Nathan. Nandyan din yung sikat na insidente sa Galatia Kabanata 2. Ano namang nangyari doon? Kinonfronta mismo ni Apostol Pablo si Pedro ng harapan. Kasi yung mga aksyon ni Pedro, nagiging sanhi na ng pagkakampi-kampi. Hindi yun mutiny o pag-aaklas ha. Yun ay CRM sa espiritual na kahulugan. So hindi pala pagre-rebelde ang pagtatama kung gagawin sa tamang paraan. Pero paano ba natin masisiguro na malusog yung pagtatama at hindi mauuwi sa pagpapabagsak ng leader? Dito papasok yung motibasyon at pamamaraan. Yung malusog na pagtatama, dapat nakaugat sa pag-ibig sa katotohanan. Hindi dahil may personal ka na ambisyon na agawin yung pwesto, di ba? Oo, walang hidden agenda dapat. Ibinigay na halimbawa yung nangyari sa Jerusalem Council sa Gawa 15. Nagkaroon ng matinding debate doon pero dumaan sila sa tinatawag na community discernment. Nag-usap, nag-evaluate sama-sama hanggang marating nila yung napagkasunduang katotohanan. Kaya yung conflict, imbes na manira, nagpapalakas pa sa community. Kasi ang tunay na layunin ay i-restore yung leader at protektahan ng misyon. Ipinapakita nito na ang tunay na pagpapasakop ay isang aktibong pag-isip, hindi mo pinapatay yung sarili mong utak. Napakabigat at napakalinaw ng distinction na yan. Ang pagpapasakop pala ay hindi kahinaan, kundi tapang na ibinabalot sa respeto. Mismo. Ngayon, gusto kong ibaling ang atensyon pabalik sa'yo na nakikinig sa atin. Kasi na-unpack na natin yung teorya, di ba? Paano mo ito isasabuhay, lalo na kung nararamdaman mo yung pressure na umangat o maka-impluensya. Ano yung practical na hakbang simula bukas? Sa sanggunian natin, may 3 napakakongkretong ehersisyo. Una, yung mentorship mapping. Paano iyon? Maglaan ka ng oras para sadyang maghanap ng mentor. Pero, paano mo sila kikilatisin? Huwag kang maghanap ng taong magaling lang magsalita. Maghanap ka ng leader na marunong ding magpasakop sa iba. Yung tipong tumatanggap ba ng feedback? Oo, umaamin ba siya pag nagkakamali siya? Pag oo, malaking sinyalis yun na ligtas kang magpasakop sa kanya. Ikalawa, sanayin ang sarili sa paggawa ng maliliit at hindi napapansin ng mga gawain. Tinatawag nila itong serving without recognition. Naku, napakahirap niyan sa panahon ngayon. Lalo na sa social media, bawat kilos gusto natin nakapost para makuha ng likes, di ba? At yan mismo ang dahilan kung bakit ito epektibo. Kasi yung paggawa ng mabuti nang walang nakakakita, unti-unti nitong pinapatay yung ego natin. Ito yung hindi nakikitang ritmo na humuhubog sa katapatan mo. Ang galing! Ano yung pangatlo? Ang ikatlong hagbang ay ang paggamit ng submission filter. Kapag may dumating na bagong oportunidad sa buhay mo o promosyon, bago ka mag-yes, dumaan ka muna sa filter na ito. Ano yung itatanong ko sa sarili ko? Itanong mo, ang hakbang ba na ito ay nakahanay sa mas mataas na layunin at tawag ng Diyos sa buhay ko? O pinapakain lang nito ang sarili kong ambisyon? Ito yung ultimate psychological stress test eh. Para sa'yo na may malaking pangarap kapag sinasabi mong gusto mong maging leader, tatanungin ka ng prinsipyong ito. Handa ka bang ayusin yung mga upuan bago dumating ang mga tao?
At handa ka bang ikaw ang huling magligpit pagkatapos? Nang walang inaasahang palakpak, handa ka bang maglingkod sa dilim para lang maging matagumpay ang iba? Kasi doon pala kinakalibrate ang pagkatao mo para sa malaking responsibilidad. Totoo yan. Pinapaalahananan tayo ng sangguniang writing na bago kapag katiwalaan ng malaking kapangyarihan sa entablado, hinuhubog muna ng Diyos yung puso mo sa likod ng telon para ligtas na yung kapangyarihan sa kamay mo. Eksakto. Kasi yung kapangyarihan sa kamay ng taong hindi natutong magpasakop, isang mapanirang armas yan. Wawasakin siya pati ang mga tao niya. Ngunit sa kamay ng dumaan sa apoy ng pagpapakumbaba, ang otoridad ay instrumento ng pagpapala. Parang nireset talaga natin yung buong operating system ng pag-iisip natin tungkol sa tagumpay. Kaya kung bubuuin natin ang lahat, ang tunay na otoridad hindi inaagaw, hindi binibili, at hindi ipinipilit gamit ang pananakot. Ipinagkakatiwala ito sa mga taong naunang nagpatunay na kaya nilang sumunod. At yung pagpapasakop na yon, pinapandayan sa pamamagitan ng mentorship, ipinapakita sa paglilingkod na parang naguhugas ng paa at binabalanse ng mapanuring pag-isip at magalang na pagtatama alang-alang sa katotohanan. Habang itinatabi natin itong dokumento at babalik na tayo sa pang-araw-araw nating gawain, gusto kong iwanan sa iyo ang isang hamon na pagnilayan. Isang taisipang magpapaisip talaga sa kanila. Oo. Isipin mo na narating mo na yung dulo ng karera mo. Nakuha mo na lahat ng promotion na gusto mo. Paano kung sa huli, ang pinakadakilang legacy mo bilang leader ay hindi yung dami ng building na naitayo mo o yung bigat ng titulo mo? Ano kaya yon? Paano kung ang tunay na sukatan ng tagumpay mo ay yung kalidad ng mga taong natutong mamuno ng matuwid dahil lang nakita nila kung gaano ka kahusay magpasakop at maglingkod? Napakagandang isipin yan. Isang kaisipang magpapanatili sa atin na nakatuntong sa lupa. Kasi ang pinakamalalim na impluensya, laging talagang nagmumula sa pusong handang magpakumbaba. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Naway baunin mo ang mga aral na ito, patuloy kang magsaliksik at huwag matakot na piliin ang pagbaba bilang unang hakbang patungo sa pangangat. Hanggang sa muli nating usapan, maging ligtas at patuloy na maglingkod.